Kamusta po kayo? Maraming nag-chat sa akin at nagpadala ng message at mag-comment daw ako sa kaso ni Senator Bato at ang desisyon ng Supreme Court na hindi siya bigyan ng TRO or temporary restraining order. Ibig sabihin po doon ay ang Supreme Court ay binigyan siya ng TRO. Ibig sabihin hindi mo na siya pwedeng hulihin ng gobyerno o ng police, NBI o maski sino dahil sinabi ng Supreme Court na wag muna, kaya nga restrain temporary lang po yon, pansamantala na hindi siya pwedeng damputin. Subalit ang nangyari po ay nagdesisyon na ang Supreme Court, hindi po unanimous, 9 ang nag-okay, 5 ang hindi, tapos merong isang nag-abstain. Mas lamang po sa mga justices ng Supreme Court na magsabi na wag nang bigyan si Senator Bato ng TRO. So yun. Pero tignan po natin ito sa talagang sitwasyon o tinatawag yung judicial request or petition ng kampo ni Senator Bato. Hindi lang po ang TRO ang issue rito. Meron po mas malaking issue dito. Ang malaki pong issue dito ay yung sinasabi na tatanggapin ba natin at legal ba na ang ICC warrant of arrest ay pwedeng gamitin para kunin ang isang Pilipino at dalhin sa ICC. Yun ang pinaka-main, yung pinaka-malaking halaga po ng nasa Supreme Court ngayon na didesisyonan daw nila as soon as possible. Ang pangalawang issue dito, yun nga yung sinabi ng kampo ni Senator Bato na humiling sila sa Supreme Court na kung maaari ay wag siyang arestuhin or damputin. Na sinabi naman ng Supreme Court sa decision nila, yun hindi ibinigay kay Senator Bato. Kaya anytime nga pwede siyang arestuhin ng gobyerno. Pero siyempre, ang sabi naman ng Malacanang, iba naman ang ibig sabihin ng aresto. No? So nasa kanila na yon. At sa katotohanan naman, maraming din naman sa ating mga Pilipino ang naaresto bago nagkaroon ng tinatawag na korte or justice sa mga kaso nila. Yan ang unang-una na issue na kailangan natin liwanagin. So masaya ngayon siyempre ang mga tao na gustong-gusto talagang kunin si Senator Bato. Pero sa ngayon hindi tayo nakakasiguro kung sakaling damputin siya ay ipadala siya sa ICC. Dahil unang-una nga, meron pang desisyon ng gagawin ng Supreme Court na titignan nga nila na yung bang warrant of arrest na binigay ng ICC ay pwedeng gamitin para ang isang Pilipino ay damputin dito at ipadala kaagad sa The Hague, kagaya nung nangyari sa ating dating Pangulong Duterte. Ngayon po ay nasa Supreme Court na ngayon. Marami po ang naniniwala na ang nangyari kay dating President Duterte ay hindi legal at tama. Yun ang paniniwala ng maraming mga abogado, mga justices na hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa abroad, na sinasabi na nasa rule naman o rules ng ICC, pwede niyong balikan yan dun sa una-una ko pang video na sinabi ko na kung ano ang mga rules ng tinatawag na Rome Statute. Ano ba ang batas nila doon? At maliwanag na maliwanag sa batas ng ICC,
na kapag sila ay nakapag-aresto ng tao na kailangan nila hatid o dalhin sa ICC, kailangan yan ay dumaan muna sa local court. Meron tayong local court. At kung sakaling dalhin ang tao doon sa local court ng estado at hindi workable o hindi patas o hindi pwedeng gawin ang kaso doon sa state na yon, doon pa lang sasabihin ng ICC, dalhin nyo sa amin. Unang-una, ang ICC, sinabi ko na ilang beses na, wala silang power to arrest. Hanggang ano lang sila, ang power po nila, yung tinatawag na, yung legal power nila to say na ikaw ay wanted at kailangan ka namin dito. Sino ang pwede mag-aresto sa kanila? Ang pwede mag-aresto sa kanila ay kung saan siya nakatira. Kung siya ay halimbawa Pilipino, sa Pilipinas lang ang pwedeng mag-aresto dun sa tao na yon. Kung sakali halimbawa ang Pilipinas ay hindi magagawa yon, wala rin magagawa talaga ang ICC. Ngayon, kung magko-cooperate halimbawa ang bansa para dalhin ang akusado sa ICC, doon lang mangyayari na pwedeng dalhin doon at pwedeng sabihin nila na kayo na gumawa ng kaso nito kasi hindi namin kaya gawin yung kaso na yan dito dahil unang-una ang aming korte rito ay hindi efficient. Okay? Ganun lang ang pwedeng mangyari. Subalit ang bansang Pilipinas, may sarili tayong constitution, meron tayong batas, meron tayong mga korte, marami tayo. Hindi magkukulang ang korte dito sa buong Pilipinas. Madami pong korte rito. Magsimula pa lang sa barangay, korte na rin yun. Tapos sa akyat pa yan. Sa iba-ibang stages ng kaso ninyo. Pwede pang pumunta sa RTC hanggang umabot pa yan sa Supreme Court. Meron din dyan ombudsman na pwedeng umaksyon para sa mga kaso natin na dito sa Pilipinas, kung ito ay tungkol naman sa mga elected officials. So meron tayong mga kaso. Kaya ngayon, maghintay tayo sa desisyon ng Supreme Court. Kung talagang papayag talaga ang Supreme Court na sabihin na ang warrant arrest o arrest warrant ng ICC ay pwedeng gamitin para kunin ang isang Pilipino o si Senator Bato at dadalhin mismo sa ICC. Subalit kung matatandaan ninyo, sinabi na ng ating gobyerno na hindi sila nakikipag-cooperate at hindi sila makikipag-cooperate sa ICC. Yan po ay nanggaling na mismo sa statement ng ating Pangulong Marcos, okay, si BBM, si Bongbong Marcos. Siya na po ang nagsabi yun. Kaya hindi natin alam kung magbabago ang hangin pagka dumating na ang desisyon ng Supreme Court. Tignan po natin. Sa ngayon po, magdasal po tayo. Let us pray for our country. Let us pray for our politicians, especially the voters din. Let's pray for the Filipinos here and abroad. Tsaka let's pray for our children. Maraming salamat po.